mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Tila mas lumalala pa ang hidwaan sa pagitan ni PBBM at ng kanyang kapatid na si Senador Aimee dahil sa pagkakaaresto kay FPRRD. Para kay Aimee, politika lang ang motibo na siya namang tinututulan ng Pangulo. Mauuwi rin kaya sa mapait na sinapit ng Team Unity ang sibling rivalry? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. PBBM hindi sang-ayon sa mga paratang ng kapatid na si Senador Aimee Marcos kaugnay ng pag-aresto kay FPRRD. Ang senadora haharangin naman daw ang anumang tangka ng ICC na arestuhin din si VP Sara. Sa gitna ng usap-usapang Chinese interference sa eleksyon, hinihinalang Chinese spy na aresto sa harap mismo ng opisina ng COMELEC. May nakuha kayang impormasyon tungkol sa halalan? Dalawang sospek sa Anson Ke kidnap slay case, itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Mga sinasabing kasabwat, hindi rin daw nila kilala. Cebu Governor Gwen Garcia sinuspindi ng ombudsman dahil sa umano'y grave abuse of authority at gross misconduct. Ang sagot ng gobernadora, tutukan. Conclave para sa pagpili ng bagong Santo Papa, kailan kaya magsisimula? At mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025 nagpasiklaban na sa preliminary competition. Everybody's entitled to their own opinion, but I disagree. Yan ang sagot ni PBBM sa paratang ng kanyang kapatid na si Senador Aimee Marcos na politically motivated daw ang pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Ang senadora naman nangakong lalabanan ng anumang tangkang arestuhin din si Vice President Sara Duterte. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Ito ang sagot ni Senadora Aimee Marcos sa mga nagsasabing kinakampihan niya mga Duterte kahit kapatid niya si PBBM. Di niya sinabi kung sino at saan ito lulong pero anya, kailanman di daw sila nag-aaway ng Pangulo. Kaya lang ayaw niyang pumayag na isuko ang soberanya ng bansa sa dayuhan. Kaya naman, balak irekomenda ng kanyang Senate Foreign Relations Committee sa Ombudsman na imbestigahan ng government officials dahil sa di umano'y politically motivated arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na inakong siya ang nagbigay ng legal basis ng pagka-aresto kay FPRRD sa mga opisyal. Sunod ang kapatid niyang si DILG Secretary John Vic Remulla na binanggit sa isang on-point interview ng Bilyonaryo News Channel na may group effort umano ang ilang cabinet members sa March 11 arrest. Sina PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Nicolas Torre na posibleng maharap sa arbitrary detention at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao na kailan lang ay dinetain sa Senado.
Lumitaw daw ang posibleng violation ng mga opisyal sa anti-graft law, arbitrary detention at usurpation of judicial functions. Wala pang specific date kung kailan ito isusumite ng senadora sa ombudsman at di pa sila nag-uusap ni PBBM tungkol dito. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Agad namang sumagot ang Pangulo. Tutol daw siya sa sinabing may efforts para pagtakpan ng political motive sa pag-aresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nakarating pa sa senadora ang mga haka-hakang susunod na aarestuhin ng ICC si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng bise na kasama siya sa listahan ng susunod na target ng ICC. Let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Pero di pa siya sigurado kung ano ang mga pwedeng hakbang para harangin ang warrant. Baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case. Hindi ko po alam. Haka-haka pa lamang ito, ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. Pinag-iisipan pa rin ni Senadora Amy kung dapat pang ituloy ang pagdinig dito sa Senado tungkol sa pag-aresto kay FPRRD. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Isa na namang hinihinala ang Chinese spy ang nahuli ngayong araw ng NBI. Ang umano'y target, ang Commission on Elections Office sa Maynila. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Yung agent ng National Bureau of Investigation. 我们是国家调查局的，他是我们的分局长。 I'm placing you under arrest. Nadakip ng NBI ang isang Chinese national sa harap mismo ng opisina ng COMELEC kaninang tanghali. Ang Chinese national na ito sakay ng isang AUV na may dalang International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher. Ang makinang ito may kakayahan umanong humigop ng data at mag-transmit ng messages sa mga electronic mobile device na nasa loob ng 500 meter to 3 kilometer radius. Kaya pangamba ng NBI, posibleng espiya ang nahuling Chinese national at kumpirmasyon ng Chinese interference sa paparating na halalan. Ang ating national security posture, if you look at how they operate, this is very alarming. This needs full government attention. Ayon sa NBI, 4 hanggang 5 araw na nilang minamatsaga ng sospek. Binuntutan daw nila ito mula Makati hanggang makarating sa Intramuros. Nagdesisyon ng mga otoridad na i-intercept na ang sospek matapos umano itong kumuha ng mga litrato ng mga building sa paligid ng opisina ng COMELEC. Depensa ng sospek, 5 araw pa lamang siya sa bansa at nandito lang bilang isang turista. Pero buwelta ng NBI. Tourist or no tourist, basta may violation ng ating domestic laws, that's no excuse. Your status for coming here, your stay, that's no excuse. Dito sa kalsada, just a few meters sa labas mismo ng opisina ng Commission on Elections, na-intercept ng NBI yung sinasakyang AUV ng isang Chinese national na dadakip dito sa Intramuros, Manila. Malapit na yung halalan, pero ayon sa NBI, hindi sila magko-conclude na election-related itong nangyaring insidente. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, ligtas ang kahit na anong data sa halalan. Wala raw kasi ang election data sa main office, kaya wala raw silang dapat ikabahala. Dadalhin sa tanggapan ng NBI ang inarestong Chinese national at aalamin kung ano ang mga impormasyon na nakuha ng IMSI catcher nito. Sakaling mapatunayang lumabag sa batas, mahaharap siya sa kaso kaugnay ng Anti-Espionage Law at Cybercrime Prevention Act. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Bumuo na ng Special Task Force ang Manila Police District para imbestigahan ang pamamaslang kay ang Bombero Party List nominee Leninsky Bacud. Mag-aalas 6 kahapon nang ratratin ng riding in tandem si Bacud sa Sampaloc, Maynila. Nasugatan din sa pamamaril ang isang pulis na rumesponde at nakipagpalitan ng putok sa mga sospek. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo, pero kasama sa mga anggulong tinitingnan sa ngayon ang politika at eleksyon. 62 cases of election-related violence na ang naitala ng PNP kung saan 12 ang nasawi.
Bukod sa mga insidente ng karahasan, tinututukan din ng mga otoridad ang vote buying. Ang COMELEC, mas paigtingin pa raw ang kampanya laban dito. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Problem as serious as vote buying, which is not just a transactional exchange. Kailangan seryoso din ang pag-address nito ng Commission on Elections. Ito ang pahayag ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda tungkol sa mga kaso ng vote buying ngayong midterm elections. Base sa pinakahuling datos ng COMELEC, nasa 213 na ang kabuuang bilang ng vote buying at abuse of state resources incidents. Sa bilang na ito, 130 ang classified under vote buying at vote selling, habang 67 ang under abuse of state resources. Kabilang naman sa top 5 recorded regions ang Calabarzon na may 44 na insidente, Central Luzon na may 38, NCR na may 33 at ang Bicol Region at Mimaropa na may 16 incidents each. Ani Maceda, distribution of money or cash assistance at giving of goods ang mga common nature ng vote buying na naitala. We've had much more experience with it in the past elections. This NBank realizing that a problem as serious as vote buying, which is not just a transactional exchange, but there are societal, economic, political considerations to that. Samantala, may mga ihahain pa raw na show cause order ang COMELEC kaugnay sa vote buying. As of today, I believe there are 8 more pending, which we expect to be issuing either before the end of the day or by tomorrow. Sa ngayon, 53 show cause orders na mula sa main office ang na-issue ng Committee on Kontrabigay. 21 naman ang naihain ng COMELEC field officers. Kung ang Commission on Elections ay papayag lang na business as usual, nandyan na yan, wala tayong magagawa, or that's part of the culture, edi syempre mananaig pa rin yan in the way and in the intensity that it was happening before. Marami na rin daw ang nakasagot sa show cause orders ng COMELEC, kabilang na sina Senatorial Bet Camille Villar at Manila Mayoral candidate Isko Moreno. Ngayon ang ginagawa ng committee, I think, is ina-assess na are the records based on the response, is it sufficient to proceed with an election offense case or a disqualification case? Kung ikukumpara raw sa 2022 national and local elections na may mahigit 1,000 recorded vote-buying incidents, malaki raw ang ibinaba nito ngayon ayon sa COMELEC. Kaya naman sa huling 13 days bago ang halalan, mas paiigtingin pa raw nito ang kampanya at pagkilos laban sa vote-buying. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sinampahan ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ng cyber libel complaint ang Manila Times. Ito ay dahil sa paglabas ng pahayagan ng anyay false and malicious report tungkol sa tinaguriang Oplan Horus o ang umano'y campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas slate ni PBBM. Nakasaad sa Oplan Horus ang pagpapa-impeach kay VP Sara at pag-disqualify sa mga kandidatong suportado ng bise. Tinawag ni Dalipe na fake at defamatory ang ulat ng Manila Times. 2 linggo bago mag-eleksyon, sumabak na sa overseas voting ang mga taga-suporta ng Duterte Plus 2 sa Paris, France. Ang detalye sa agenda report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Ilang araw bago magtapos ang campaign period para sa 2025 midterm election, nagkaroon ng meeting di amanse ang mga taga-suporta ng PDP laban ni FPRRD. Ito ay ginanap sa isang salo-salo sa isang kainan sa Paris. Layunin ng grupo na ikampanya ang Duterte Plus 2 at umaasa silang malandslide ang partido ang senatorial at party list race sa May 12. Importante raw sa kanila ang makaboto at marinig ang kanilang boses at ito rin daw magiging paraan para maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas na ngayon ay nasa kamay ng ICC sa The Hague, Netherlands. As an OFW, kasi yung pagboto kasi isang karapatan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ipaglaban mo yung karapatan mo. Hindi naman nawala yung karapatan natin nung nakarating tayo sa ibang bansa. Kaya napakahalaga para sa amin yung pagboto kasi yung boto namin nagiging inspirasyon din ng pamilya namin sa Pilipinas. Sa nasabing okasyon, sabay-sabay silang nag-registered online sa bumoto. May ilan sa kanila na halos 1 linggo na raw sumusubok sa online registration pero bigo pa rin makapasok, lalong-lalo na ang pag-iska ng passport at face reveal shop. Itong online voting na to, medyo mahirap. Ilang beses akong nag-try bago ko makuha. So ang inaalala ko rito,
Paano yung mga may edad na gustong bumoto? Paano natin sila matutulungan kung wala silang kaalaman sa ganitong sistema? Marami rin daw issues ang kinakaharap ng Pilipinas na dapat masolusyonan ng mga mananalo sa senatorial at party list candidates. Para sa ngayon, para sa akin at para sa aming mga OFW, dahil ang mga OFW ang kasalukuyang nakakakita sa mga problemang nais na masolusyonan sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa mga mananalong senador, party list. Unang-una, ang korupsyon. Pangalawa, yung ating presidente, dapat siya ay palitan at dapat siya ay mamumuno ng mahusay sa ating bansa. Hindi po siya magiging bias. Ang grupo ng UFG Paris na kumakampanya sa PDP laban sa France ay nagsagawa na rin ng mga prayer at campaign rally sa Paris na ginanap sa harap mismo ng iconic landmark na Eiffel Tower. Sinuportahan din ng mga European ang mga rally na ito. What can I say? When I was in Philippines, President Duterte was the president in Philippines in that time. So I saw there is a lot of security. That is the work of President Duterte who cleaned the Philippines. Umaasa ang mga kababayan na sa darating na midterm election, hindi sila bibiguin ng mga kandidato na kanilang iboboto. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Pansamantalang pinatigil na ang pagpapatupad ng bagong guidelines para sa mga nagko-cover sa Malacanang, pero mainit pa rin ang usapin tungkol dito. Wala raw kasing naging konsultasyon sa mga mamamahayag ang palasyo. Narito ang agenda report ni Eileen Taliping ng Abante Radyo. On hold ang bagong guidelines ng PCO sa accreditation at re-accreditation sa Malacanang beat reporters at crew. Pero ang tanong ng iba, bakit nga ba kailangan ang bagong mga panuntunan? Newsrooms ang nagde-decide sino ang ide-deploy na journalist. And hindi Malacanang ang dapat nagsasabi na dapat ganito or dapat even that qualification ng 5 years na governance beat. Paano kung inassign ko yung reporter ko na galing BSP? Will they reject it just because galing siyang BSP? Or paano kung kakapasok lang ng reporter pero meron siyang potential? Magaling siya at pwede siyang may assign sa Malacanang Press Corps. I mean, maraming reporters ngayon sa Malacanang Press Corps who are relatively young, no? Not necessarily. And what do you even mean by seasoned? How do they define that? I'm just wondering, yung bang nag-craft nito, are they seasoned as well? Kabilang sa bagong guidelines ang sinabing dapat 5 taon nang nasa political beat ang mga magko-cover sa palasyo at hindi dapat bababa sa 5 taon ang kumpanyang kinabibilangan nito. Maraming baguhang news organization ang tatamaan nito kasama na ang Billionaire News Channel. May provision din sa false reporting na isang ground para tanggalan na accreditation ang isang news entity. Delikado palagi for us para may concern tayo lagi when we surrender that kind of decision making to government or to any regulatory body that would say na this one is false reporting, this is not. Paano kung halimbawa critical lang yung reporting and then it was classified as false reporting, di ba? It's a slippery slope Pero if you feed that kind of, if you let them decide alin ang false reporting, alin ang hindi, for me that's a bit uncomfortable, no, for media. Tingin ni Manila Standard Managing Editor Joyce Pañares na dating Malacanang Press Corps President, wala sanang gulo kung nagkaroon muna ng dialogo. I think the basic step there would be mag-dialogue kayo bago kayo mag-craft. Hindi yung nakapag-craft na kayo, saka kayo magda-dialogue. Parang baliktad yung naging proseso. Nauna nang sinabi ng PCO na hindi pa naman pinal ang guidelines at kaya raw ito ginawa ay para sa seguridad ng palasyo. Sinabi din ng ahensya na bukas naman ito sa mga opinyon at suhestyon ng Malacanang beat reporters. Para sa Agenda, Eileen Taliping, Abante Radyo. At makakausap po natin ngayon ang Associate Editor ng Philippine Star na si Marichu Villanueva. Marichu, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Nikki, and sa iyong mga televiewers. Marichu, gaano ka ba katagal nag-cover sa Malacanang? I started nung panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, tapos kay Fidel Ramos, then kay Joseph Estrada, and the first term of Gloria Macapagal Arroyo.
Natapos lang So, kayo dun sa apat na first term. pangulo yun. Oo. Halos na-cover mo din halos lahat, ano. Ichu, Oo, ano yung from the nakikita? outside na. Oh, Iba. ano yung mga nakikita mong mali dito sa bagong PCO guidelines para sa Palace Beat reporters? Alam mo, kanina nakikinig ako kay Joyce Pañares and I agree with her na bakit sila mag-issue ng memorandum before they can even have consultations or dialogue with the Malacanang press corps, with the Malacanang cameramen, and with the photojournalists. These are the guys and girls na nagko-cover on daily basis sa Malacanang. And sila ang nalalaman nila kung ano ang dapat nilang gawin na pwede silang tanungin directly ng PCO kung paano pa ma-improve ang sinasabi nilang security at better coverage kung nag-dialogue nga muna sila before na nag-impose agad sila ng mga requirements. Imagine mo, 5 years of professional experience, tapos yung kanyang mga requirements na 5 years of being registered as a media organization at the Securities and Exchange Commission. Ano bang mga pakuluyan na dapat noon pa na in existence? I mean, from the start, dapat yun ang ginawa nila. Parang afterthought. Yun na nga eh. Bakit kaya nagkaroon sa iyong palagay? Of course, we should be asking them. We're trying naman, ano? Pero bakit kaya nagkaroon nung 5 years na dapat ay kumpanya ka na, registered under the SEC, at dapat yung reporter ay tinatawag ang seasoned? Sabi nga ni Joyce, ano ba ang inyong interpretasyon ng season compared doon sa ibang tao? Kasi that is relative, di ba? One can think one is seasoned and the other can think the other person is not seasoned. Biniro ko nga yung reporter namin. Bakit? Ang gusto ba nila? Sweet kayo? Spicy? O sour? Bakit season? Diba? Seasoning. Oo, diba? And ang sinasabi mo nga na I can speculate only kung anong motives behind it. Kasi, di ba, nabanggit ko nga, nag-cover ako from the time of the late President Corazon Aquino. Tri-media lang tayo noon. Radio, TV, print. Ngayon, with the evolution, di ba, nagkaroon ng evolution, nagkaroon ng online bloggers, na matatandaan mo, na very strict kami noon, ng Malacanang press corps, ng tatag namin yan, na to make sure na yung mga, ang security at kasi nga, presidente yan, kami pa nga nag-suggest na magkaroon kami ng Code of Conduct at yung Presidential Security Group noon, i-background check nyo kami lahat para makalapit kami sa presidente if you give us ID, security ID. Kami pa nag-offer noon. So nagkaroon ng parang elitist masyado Malacanang press corps. Kasi we are also protecting the office of the president and for our own sake. Pero through the years, nagbago yan. Pumasok actually nagbago yan noong panahon ni Pangulong Joseph Estrada. Kasi di ba, masa, ang kanyang appeal ay masa. In-open up niya lahat ang Malacanang for coverage. So, tapos lalo pang nag-degrade noong panahon ni Pangulong Duterte na nagkaroon sila ng yung mga online bloggers in-accredit na pati yung mga online vloggers, sila pa yung nakakasama sa abroad, presidential trips, coverage, sila yung may access sa Pangulo. So I think they are trying to address that problem now na nagkaroon ng dilution yung quality of reportage sa Malacanang. Well, they're trying to possibly fix some of the problems that they've seen that had happened in the past administrations. Do you think that they went a little too far this time around in trying to fix it? Napaka-reactionary yung kailang solusyon. Sabi ko nga, and I even wrote it in my column for tomorrow, na dapat laser focus ang target nyo. Hindi shotgun solution to your accreditation problems. If you have accreditation problems, start with yourselves. I-analyze nyo what made it very loose and naging malabnaw ang inyong accreditation process to the point na every Tom, Dick, and Harry nakakakuha ng Malacanang press ID, which should not be the case. Kasi nga, you are covering the president and the safety of the president is primary concern and foremost of everyone.
not just the PSG, but even the reporters themselves, kasi sila yung masasaktan kung magkaroon ng kaguluhan. Yung the late President Fidel Ramos nga, kinoconsider kaming immediate security cordon niya. Kasi may video, yung mga PSG dyan, medyo mahigpit, hinaharangan kami. Nagsasabihan sila ng FPR, huwag mong harangan ng media. They are my best protection. Yeah. Sabi nga ni FBR noon. You know, there's also one part of this memo that was also a bit concerning even for Joyce and even for some of us would be pwede kasing ma-revoke yung accreditation on false reporting. And Joyce she brought up a good point last night. False reporting versus critical reporting. Mukhang posibleng magkaroon ng problema doon. Yes, napaka mababaw, madaling yan sundutin ng gobyerno na false reporting when you are reporting something factual and yet they refuse to acknowledge that it is a fact na they are trying to deny when it is obvious naman na merong ganon pagbago, changes. I mean, for example lang, na sabihin, ako sa'yo falsity. Pero remember, Pinky, yung panahon ng ibang Pangulo, may na-ban ng mga reporters dahil they displeased the president on negative reporting. Negative reporting yun, hindi false reporting. Yeah. Na-ban sila. And it happened not just once, but several times. Maraming naapektuhan, di ba? Remember, Rappler, pinaban ni Presidente Duterte. Yes. Yung Inquirer at one time, pinaban ni Mr. Estrada. So, individual application ng pagbaban on negative reporting. At least they admit at negative reporting yun. Ito false eh. They are claiming something false na. How can you say na false ang isang reporting when you have the documents, you have the evidence to show that this is the truth, this is the fact. So, that's the problem. While ang kanilang naging agreement right now is on hold muna itong kanilang bagong guidelines for media accreditation and having spoken to the Malacanang press corps, what are the siguro amendments that you're hoping na makita moving forward? Number one nga yan, tanggalin yung false reporting na yan. Bakit mo lalagay ang mga ganong evaluation na false reporting? Sino ba mag-judge ng false reporting na yan? Number two, yung paglalagay ng 5-year experience requirement na bakit sino mag-judge kung professional o seasoned reporter ka, basta may 5 years ka lang na maipakita. At kung makikita may requirements sila, ikaw mag-provide ng work profiles mo portfolio. To show how, work portfolio. Sabi ko, di magtingin kayo sa inyong library, sa print, o sa video library nyo, in case of the TV, and sa radio naman, may mga tape naman yan. Kayo mag-evaluate. Ba't kami ang magsasabit ng ganong evidence to show that we are seasoned, quote-unquote, reporters? Papalapit, yun ang mga nakikita. Yeah, papalapit na kasi yung elections, of course. Kung sakaling hindi kaya maresolba itong issue sa bagong guidelines, bago ang halalan, do you think there's going to be kahit na any effect sa media? Sabi ko nga sa aking suggestions, sabi ko sa mga, kasi tatanong ko na mga dati ako Malacanang press corps, so they're asking my view. Wrong timing, wrong approach. Dapat in this middle term of President Marcos, moving forward, dapat hindi na kayo accreditation, change yung accreditation process. I-solve yung particular problem without having to undo everything. Diba? Why fix something when it broke? So, nakakagulo pa nangyari sa ginawa nilang pag-i-issue ng memorandum na yan. Maraming salamat sa iyong oras. Philippine Star Associate Editor Marichu Villanueva. Thank you, Marichu. Sa May 7 na mag-uumpisa ang conclave o ang long and secretive process ng pagpili ng bagong Santo Papa. 135 cardinals, all under the age of 80 ang sasali sa conclave. Sarado na sa mga turista ang 16th Century Sistine Chapel para sa preparasyon sa momentous voting. Ang nakaraang dalawang conclave noong 2005 at 2013 tumagal lang ng 2 araw.
After the conclave starts, only those cardinals from around the world who are under the age of 80 will be able to enter the Sistine Chapel, and they will be locked in there, so to speak. They will be voting twice a day. After that, the conclave will go on until they have elected a pope. If they have, white smoke will emerge from the chimney above the Sistine Chapel. Naglabas naman ng special edition stamp ang Vatican para sa Sede Vacante o yung panahon na walang Santo Papa. Available ang stamp hanggang makapili ng bagong Santo Papa sa conclave. Pumanaw si Pope Francis noong April 21 sa edad na 88 dahil sa stroke at heart failure. Daan-daang libo kasamang ilang mga world leader ang dumalo sa kanyang funeral noong Sabado. PBBM most trusted government official pa rin ayon sa isang survey. Ang reaksyon ng Pangulo susunod sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Ortigas Flyover. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Mega Mall. Gayon din sa north and southbound lanes. Ikinatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang resulta ng Okta Research Survey, kung saan siya pa rin daw ang most trusted government official. 60% ang nakuhang trust rating ng Pangulo, habang 59% ang kanyang performance rating sa survey na isinagawa nito lamang Abril. Bumaba man ito mula sa 65 at 64% noong huling quarter ng 2024, hindi naman daw ito substantial ayon sa Okta. Well, it just validates that what we are doing, that people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. Matapos ang rollout sa Visayas, target na rin simula ng Agriculture Department ang pagbebenta ng mas murang bigas sa Metro Manila. Pero may hinihintay pa raw silang go signal. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Umapila si Agriculture Chief Francisco Tiu Laurel sa COMELEC na mabigyan ng exemption ang rollout ng 20 pesos na bigas. Ani Laurel, nakahanda na raw silang magbenta nito sa Biyernes, Mayo 2. Pero aantayin daw nilang mabigyan sila ng clearance mula sa poll body. Kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at umpisahan na lang ang bentahan matapos ang halalan. But of course, we're requesting the COMELEC to grant this para ma-start na ho at may makinabang ng mga consumers. Nauna nang sinabi ng COMELEC na bawal ang pagbibigay ng anumang uri ng ayuda mula May 2 hanggang sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12. Sakali namang mapagbigyan ng pagbebenta, mabibili ang bigas sa ilang kadiwa store sa Metro Manila. Bukod sa Visayas, pwede na ring magbenta ng 20 pesos na bigas ang ilang mga LGU. Ani Laurel, ang rollout na gagawin ay para tuloy-tuloy ang maging pagbili ng ahensya ng palay sa mga magsasaka. Sa ngayon, tanging vulnerable sectors lang muna ang makakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas, tulad ng solo parents, 4-piece beneficiaries, senior citizens at mga PWD. May limit na 30 kilo kada buwan ang papayagang ibenta, mas mababa sa naunang anunsyo ng DA na 40 kilos. For the 2026 to 2028 naman, actually utos pa lang ni Presidente na pag-aralan na namin mabuti kung paano namin gagawin ito. And we are set to meet with the President maybe after a week or two to give him all the possible concepts, options, packages to see how we can do it. Nauna nang sinabi ni Laurel na maganda raw ang magiging kalidad ng murang bigas at sisiguruhing hindi maibebenta sa mga palengke at kadiwa store ang mga bigas na may bukbok. Agad raw paiimbestigahan ng DA ang NFA warehouses na makikitang magbebenta ng bigas na pangit ang kalidad. Hati naman sa gastos ang national government at ang mga LGU sa subsidy
na gagamitin para mabili ang murang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Sinagot ni COMELEC Chairman George Garcia ang iba't ibang issue sa halalan sa isang forum sa Davao City kung saan nagkaroon din ng mock elections. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang isang forum na election operation sa Davao Convention Center Martes ng umaga. Nilahukan ito ng iba't ibang religious at business group, integrated part of the Philippines, BARM representatives, media at ilang kinatawan ng akademya. Nagsagawa ng isang mock election para makita ng mga dumalo ang proseso ng halalan. Ipinaliwanag din ng safety features ng automatic counting machine. Imposible raw na mamanipula ang resulta ng halalan. Pinawiri ni Garcia ang umano'y ilang maling impormasyon tungkol sa eleksyon. Pati ang nauna ng kinestyon na Starlink na wala raw na maayos na storage ng third-party operator ng COMELEC sa Davao. Ang pagbibida pa ni Garcia, mas mabilis pa raw maitransmit ang resulta ngayon. May nakalatag na rin silang mga measures kapag nagkaroon ng aberya. Buong masina ang dadalhin sa mismong canvassing area. Doon sa mismong canvassing, itatransmit yung result mula sa masina yon papunta doon sa mismong canvassing. Yun ay kung hindi makakapag-transmit sa mismong barangay o sa mismong eskwelahan. Nagpapasalamat kami kay Chair Garcia for coming over and clarifying and enlightening yung mga Davaoeños and our fellow Bangsamoro brothers and sisters and sa multi-sector na nag-attend. Maraming salamat po. We appreciate the gesture and I hope na maraming mga kakahaka at maraming na-clarify po sa nangyaring event po na ito. Ayon pa sa COMELEC, all systems go na at handang-handa na ang ahensya sa midterm election sa Mayo 12. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Umiinit pa rin ang kampanya sa Pasig habang papalapit ang midterm elections. Ang latest sa campaign trail, alamin sa agenda report ni Hannah T. Live na gulat mula sa Pasig. Hannah, paano nag-iinit ang midterm elections dyan? Nako, Corina, pagdating sa mga tumatakbo bilang alkalde, merong mala David and Goliath ang scenery o mga nagbabakbakan o naglalabanan. Una na dyan, ang incumbent mayor na si Mayor Vico Soto na ngayon ay ongoing ang caucus dito sa Santos sa Alipinin. At kaninang tanghali, nag-house-to-house campaign din siya kasama ang team Giting ng Pasig para ikampanya ang kanyang third term bilang alkalde. Highlight sa kampanya ni Soto ang pagpapalakas ng transparency at mga serbisyong libre para sa Pasigueños. Kabilang dito ang libreng hospitalization, cash aid para sa mga senior citizen, solo parent at mga scholarship para sa mga mag-aaral. Kilala si Soto sa simpleng pamumuno nito sa Pasig at ang kanyang kalaban na si businesswoman Sara Diskaya na tumatakbo rin sa pagkaalkalde sa ilalim ng Team Kayades. Patuloy ang ayuda campaign sa iba't ibang barangay. Pangako ni Diskaya gawing smart city ang Pasig na may libreng healthcare, housing programs at daan-daang infrastructure projects. Corina, mapapansing mas malaki ang spending ng Diskaya camp versus Soto camp dahil dito pa lang sa caucus ni Mayor Vico, we can see na nakahanay lang ang monoblocks dito at di ganun kagarbo yung setup dito sa basketball court as compared to Diskaya's campaign rallies na merong LEDs at si Diskaya ay isang negosyante ng St. Gerard Construction Corporation at nakaugnay ito sa St. Timothy Construction na bahagi ng joint venture ng Miro Systems, ang automated elections partner ng COMELEC ngayong midterm elections. At kinwestiyon din ito ni Soto yung kaugnayan ni Diskaya sa nasabing kumpanya. At ang ginawa naman ng COMELEC, pinag-withdraw ito mula sa joint venture agreement. Kaya maituturing natin na David versus Goliath ang labanan dito sa Pasig pagdating sa kampanya ni Soto na kilala sa simpleng pamumuno at kontra sa ayuda
ayuda at instant services na inaalok ni Diskaya. At mamaya, no, pasado alas 7, mangangampanya naman ang Team ni Diskaya sa Barangay Rosario. Yan ang latest dito sa Pasig Campaign Trail. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat si Hanati. Nagulat ng live mula sa Pasig City. Pinaiigting ng Office of Civil Defense ang relief operation para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Kabilang sa mga hakbang ng OCD, ang pamamahagi ng higit 40,000 face mask at 2,000 hygiene kit sa mga evacuees. Tinatayang nasa 74,000 na individual ang naapektuhan ng phreatic eruption kahapon. Tiniyak naman ng COMELEC na walang voting center ang apektado, pero naghahanda pa rin daw ito ng contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon. Nananatiling nasa alert level 1 ang Mount Bulusan. Spain at Portugal tinamaan ng massive power outage. Susunod yan sa agenda. Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman, bumper to bumper na ang northbound lane. Green and go naman ang mga sasakyan sa southbound lane. Update sa Anson kidnap slay case. Mga umano'y tumanggap ng ransom money mula sa pamilya ng steel magnate. Itinanggi na may kinalaman sila sa krimen. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. 2 sa 6 na suspect sa Anson case na kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation sa DOJ ang umalma sa kanilang pagkakasangkot sa kaso. Giit nila hindi nila kilala ang iba pang personalidad na sinasabing kasabwat umano nila sa pagkidnap at pagpaslang sa Filipino-Chinese steel magnate. Sina Yang Hao Wa, 47 years old, at Yuan Fang Qiang, 38 years old, na pawang mga Chinese national ang itinuturong tumanggap sa ransom money mula sa pamilya ng biktima. Sa pagkukwento ng kanilang legal counsel, April 15 nang makatanggap siya ng tawag mula sa asawa ni Yuan tungkol sa pagkawala umano nito. We eventually found Mr. Yuan when we checked sa AKG na nandun pala siya. Because when we checked and we sent yung name niya, he confirmed that there is a detainee there by that name. Doon din nila nalaman na kasama nitong nakadetine sa PNP anti-kidnapping group si Yang na hinahanap din pala ng kanyang asawa. Partikular na inalmahan ng kanilang kampo ang nakasaad sa complaint sheet na sila ay at large kahit pa April 12 pa lang mula nang sila ay maaresto dahil umano sa immigration violation. The immigration charge is being involved as accessories doon naman sa kidnapping charge. There's something questionable about that. Maliban sa Anson case, inuugnay din kasi sila sa money laundering kung saan kino-convert umano ng mga ito ang ransom payments sa junket operations ng isang casino sa Southern Metro Manila. Hindi nila itinanggi ang pagtatrabaho roon pero simula noong June 2024 ay hindi na umano sila konektado sa kumpanya. It would seem that the police might have the wrong guys. Ang pinaka-involvement nila may nag-decide magpapalit sa kanila and sila bilang ganun yung kanilang yung kanilang pinagkakakitaan, pumayag sila na may magpapalit through them. Wala pang sagot ang AKG o PNP sa alegasyong ito habang patuloy namang gugulong ang preliminary investigation sa kaso. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionario News Channel. Walang ibang dahilan kundi ang pagiging malapit sa pamilya Duterte. Yan naman ang buwelta ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa DOJ matapos siyang sampahan ng isang non-bailable trafficking charge. Sa kasong isinampa ng DOJ kahapon, kasama si Roque sa mahigit 40 individual na sangkot umano sa mga iligal na aktibidad ng pogo,
hub sa Porac, Pampanga. Pero ayon kay Roque, wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya at isa lang daw itong unjust prosecution. At dahil ang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako na magagrant po ang aking asylum. Ngayong isasampa po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po. Hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide asylum seeker. Kasalukuyang nasa Netherlands ngayon si Roque kung saan nag-a-apply siya ng political asylum. Sinuspindi ng ombudsman ng 6 na buwan si Cebu Governor Gwen Garcia. Kasunod ito ng administrative complaint dahil sa umano'y grave abuse of authority, gross misconduct and negligence at serious dishonesty. Ayon sa reklamo ni Duterte Riders Team founder Moises Garcia de Parin, nag-issue si Garcia ng special permit sa Shalom Construction kahit wala umano itong compliance certificate mula sa DENR. Pero paliwanag ni Garcia, kinailangan yung gawin para agad na matugunan ang water shortage sa probinsya. Nakipag-ugnayan din daw siya sa mga concerned government agency at may approval din ng provincial board ang kanyang desisyon. Hahamunin daw ni Garcia ang mga anyay baseless at malicious accusation. Giit niya, facts, not political motivations, will speak for themselves. Inaasahang mas iigting pa ang alyansa ng Pilipinas at Japan sa pagbisita ni Japanese Prime Minister or ng Japanese Prime Minister ngayong linggo. Nitong Martes, bumisita naman sa unang pagkakataon ang Commandant ng Japan Coast Guard. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Mananatiling maganda ang hinaharap ng Philippine Coast Guard sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanilang Japanese counterparts. Bago ang nakatakdang pagbisita ni Japan Prime Minister Ishiba Shigeru sa Philippine Coast Guard, nauna na rito si Japan Coast Guard Commandant Admiral Seguchi Yoshio. Ito ang una niyang pagbisita bilang commandant ng JCG. Agad siyang sumalang sa bilateral meeting kasama ang ilang mga opisyal ng PCG. Kasama sa mga napag-usapan ang pagpapatuloy ng people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang ahensya. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang anyay walang humpay na suporta ng Japan mula pa ng opisyal na humiwalay ang PCG sa Philippine Navy noong dekada 90. For 10 years sila ang nag-develop ng ating workforce. So yung pagbisita dito ni Commandant ng Japan Coast Guard ay is very reassuring sa atin na yung pagtutulungan ng dalawang Coast Guard ay lalo pang napapaigting. Ininspeksyon din ng JCG Commandant ang isa sa flagship vessels ng Pilipinas na gawa pa sa Japan, ang 97-meter BRP Teresa Magbanwa sa aking likuran na ilang beses na ring hinarap ang mga hamon sa West Philippine Sea. Pinakita ng PCG ang ilang features ng barko na kahalintulad umano ng makikita sa mga barko ng Japan. Nagkaroon din ng demonstration sa arresting techniques na natutunan pa ng mga Pilipinong Coast Guard personnel mula sa kanilang Japanese counterparts. Actually, mayroon silang mobile cooperative team na pinapaikot sa Southeast Asia at nagtitrain ng mga Coast Guards. So ito'y nagpapakita lang na lumalakas yung ating cooperation with fellow Coast Guards in the region. Baka yung Philippine Coast Guard personnel na na-train nila ay sumama na rin doon sa mga trainers na umiikot. Ibinahagi ni Gavan na ongoing na rin ang kanilang procurement ng 5 pang barkong manggagaling din sa Japan. Inaasahan nilang dadating ang isa sa mga ito sa dulong bahagi ng 2027. Bukas si Japan Prime Minister Ishiba Shigeru naman ang bibisita sa kanilang headquarters. Umaasa silang mas marami pang opportunity for partnerships ang mabubuksan sa pagdalaw ng anilay principal supporter ng PCG. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Unti-unti nang naibabalik ang kuryente sa Spain at Portugal matapos tamaan ng massive power outage ang dalawang bansa. Malaking abala ang dinulot ng blackout sa flights at public transport, sa mga negosyo, pati na rin sa mga ospital. Wala naman daw indikasyon sa ngayon na isang cyber attack
ang sanhi ng outage ayon sa Prime Minister ng Portugal. Pero sabi ng Prime Minister ng Spain, tinitingnan ng lahat ng anggulo sa investigasyon. The relevant state institutions and all private operators are working together to understand what has happened. All potential causes are being analyzed. I insist again, without ruling out any hypothesis, any possibility. Tatlong vape brand kinasuhan ng BIR dahil sa tax evasion. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tatlong vape brand na inendorso pa ng mga influencer ang kinasuhan ng BIR dahil sa tax evasion. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 8.7 billion pesos. Ganito na raw kalaki ang buwis na hindi binabayaran ng vape businesses na Flava, Dencat at Flair. Ayon yan sa tax evasion case na isinampa ng BIR sa DOJ ngayong araw. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, hindi rehistrado ang mga brand na ito at nagbebenta ng vape products na hindi nagbabayad ng excise tax. Ilan sa kanila matatandaang ine-endorso pa dati ng ilang malalaking influencers. Pero ani Lumagi, mula sa pinakamalalaking pangalan hanggang sa pinakamaliliit na resellers, handa nilang sampahan ng kaso kung hindi susunod sa batas. Isiguraduhin natin na lahat ng whether physical, online stores ay kukunin namin yan, habulin namin, titingnan natin at kukumpiskahin at sasampahan ng kaso whether online or physical stores ang mga binebentahan natin. Ayon kay Lumagi, hindi pa ganoon kalinaw kung gaano kalaki ang buwis na nawawala sa gobyerno dahil sa hindi pagbabayad ng aniyay illicit vape businesses. Dagdag pa niya, kung sa tatlong branch pa lamang umaabot na ng halos 9 na milyong piso, malaki ang posibilidad na may limpak-limpak pang buwis na hindi natatanggap ng pamahalaan. Kaya mas paiigtingin pa raw ng BIR ang kooperasyon sa iba't ibang law enforcement agencies para mapahinto ang mga ganitong operasyon. Panawagan ng BIR sa publiko, isumbong ang mga nagbebenta ng vape products na walang official na BIR stamps. Iwasan din daw na tumangkilik ng brands na hindi rehistrado. Ang i-raid po namin at ikukumpiska po namin yung mga walang stamps na yung tama raw. Yan po yung nakadikit po dapat sa mga vape products. Kung wala ay huhulihin at masasampahan kayo ng kaso. Paalala ng BIR sa mga nagbebenta ng vape products, ihinto na ang mga ganitong klase ng operasyon. Maaari rin daw isurrender sa kanilang mga tanggapan ang mga illegal na vape products. Ayon sa batas, ang sinumang mapatutunayang lumalabag sa pagbabayad ng buwis ay maaaring patawan ng multang 10 milyong piso at 10 taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Matumal pa rin ang property sector sa bansa, mapa-commercial o residential unit. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga developer. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Ayon sa pinakabagong ulat ng Colliers Philippines, nagdala ang Metro Manila ng bagong record high na vacancy rates. Partikular sa mga office spaces na may halos 20% vacancy sa unang 3 buwan ng taon. At posible pa umanong sumirit sa 22% bago matapos ang 2025. At hindi lang nagtatapos sa mga opisina ang problema, critical rin ang sitwasyon sa residential market. Sa Bay Area, mahigit kalahati na ng mga condo units ang walang nakatira. Dahil pa rin sa impact ng pag-alis ng mga POGO at malamyang demand mula sa mga local buyers. Gayunpaman, tuloy pa rin ang hustle para sa mga developer na nagbibigay na lamang ng mga ready for occupancy promos para pasiglahin ang sales. Because they really want to lift the market at this point, and they want to see significant improvement in take-up in that RFO segment. Positive din ang outlook para sa Makati Central Business District dahil sa mga bagong zoning rules at bank redevelopments. We saw a 189% increase year-on-year in Makati CBD. And BPOs are still the ones contributing positively to net take-up with their expansions.
Unti-unti na ring nag-i-improve ang mall vacancy. Pinakamababa mula 2020 ang 13.1% na mall vacancy na naitala sa Metro Manila. Dahil na rin sa major refurbishments ng mga mega developers tulad ng SM at Ayala. Pati na rin ang pagpasok ng mga brands sa Pilipinas. That foreign brands continue to expand their presence in the Philippines. Gayunpaman, may bagong pangamba sa industriya. Ang planong pagpapataas ng capital gains tax mula 6% hanggang 10% ay inaasahang magpapabagal ng mga real estate transaction at affordability ng mga property sa bansa. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Ang Amazon ni billionaire Jeff Bezos. Tatapatan ng Starlink ng world's richest man na si Elon Musk. Nilaunch na ng Amazon ang unang batch ng 27 satellites para sa $10 billion internet constellation project nito. Plano ng kumpanya na magpadala sa space ng higit 3,000 satellite. Ang Starlink naman mahigit 7,000 na ang satellite sa kalawakan. Mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025 rumampa na sa preliminary competition. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road sa Quezon City. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Sa kapapasok lamang na balita, may libreng sakay sa MRT 3 at LRT Lines 1 and 2 mula April 30 hanggang May 3. Inanunsyo yan ni PBBM para sa selebrasyon ng Labor Day sa May 1. Ito raw ay bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino. Ginugunita tuwing Abril ang Hemophilia Awareness Month. Pero ano nga ba itong sakit na ito? Alamin sa Agenda Report ni Pierre Pastor. 6-month-old baby pa lang si Janver Kapalad nang ma-diagnose siya na may type A hemophilia. 35 years old na si Janver pero pinahihirapan pa rin siya ng kanyang sakit. Mabanggalan ng bahagya si Janver o mamali ng posisyon, maaari na siyang magdugo sa loob ng kanyang katawan. Nagnanamb po and then hindi ko na po siya magagalaw unti-unti, hindi ko na po madidiretso and mainit po sa loob yung pakiramdam dahil nagbi-bleed and intense pain. Pakiramdam ni Janver, ninakaw sa kanya ang kanyang kabataan. Sa akin po, yung anxiety and depression, dumaan din po ako sa ganung stage. Simula po bata ako, pinagbabawalan po ako lumabas, makipaglaro. And natatandaan ko rin po, isa sa pinakagusto kong sports noon is basketball. Nanonood po kami ng papa ko ng NBA, pero ang sinabi po ng doktor na yun yung isa sa pinakabawal na sports sa may hemophilia dahil kailangan po ng movement. Simula po nun, hindi na po ako nanood ng basketball up until now.
Isa lang si Janver sa tinatansyang mahigit 800,000 katao na may hemophilia sa buong mundo. Sa Pilipinas, tansya ng mga eksperto, may 10,000 pasyente. Pero 1,500 lang ang nasa registry. Ang hemophilia ay isang congenital bleeding disorder. Mas nakikita ito sa mga lalaki. Ang ina ang carrier ng sakit at naisasalin ito sa anak nilang lalaki. The patient is born with it. It's a lifelong illness, and ang basic problem with hemophilia is meron silang kulang sa dugo. Kulang ng clotting protein that is necessary for the formation of a strong clot. May dalawang uri ng hemophilia, hemophilia A kung factor 8 ang kulang sa dugo at hemophilia B kung factor 9 ang kulang. Wala pang gamot para sa sakit na ito. Ang inirerekomenda ng mga hematologist ay prophylactic replacement therapy o regular na pag-infuse ng gamot para mas matagal na hindi sila mag-bleed. Kailan lang nagkaroon ng makabagong paraan ng gamutan ang gene therapy. Pero sa Amerika pa lang meron ito at wala pa rin kasiguruhan. Hemophilia Philippines Haplos Community ang support system ng mga pasyente kung saan sila maaaring makakuha ng tulong. Isinusulong din ito na maisama na sa PhilHealth coverage ang sakit na ito para masuportahan ang halaga ng gamutan. Sa kabila ng kondisyon ni Janver, nagtapos siya ng pag-aaral. Pinilit din niyang gawin ang ilang bagay kahit bawal para lang maramdaman ang buhay. May anak na lalaki rin si Janver. Sa ngayon tumutulong siya sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa hemophilia. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Ilang budding Tomasino entrepreneur ang magtatagisan sa isang bagong business reality show kung saan creativity at diskarte ang puhunan. Alamin ang Roars to Riches sa Agenda Report ng ating Mojo, Joan Manalo. Sa mundo ng negosyo, hindi hadlang ang edad para mangarap at magtagumpay. Ito ang nais patunayan ng third-year AB Communication students ng University of Santo Tomas sa kanilang bagong business reality show na Roars to Riches. Tampok dito ang Cubs o mga batang negosyanteng magpipitch ng kanilang business idea sa mga seasoned business experts na tatawaging Tigers. We came to a thinking na what if we create a show that talks about business, especially right now na business world is really like trend, especially the young entrepreneurs nowadays po no, na sa 21st century na nagbo-boom na yung mga businesses natin. Para sa OHA Studios na producer ng show, hindi lang basta kompetisyon ang Roars to Riches dahil pinahahalagahan dito ang mentorship, creativity at collaboration. We really wanted the students or the competitors to learn from this show and to really learn from seasoned professionals and to learn from them and to get experience from them because they are, they are students. Dagdag pa nila, isa itong avenue para mahasa ang critical thinking, business instinct at negotiation skills. At lahat ng ito mangyayari sa harap ng camera. Pag sinabing business-related show, parang it's more of like tanungan lang. It's more of like parang the thoughts of marketing professionals, marketing professors towards the young entrepreneurs. But this show has something to do with mentorship on how they will navigate their business ideas to a real one. Layunin din ng Roars to Riches na i-empower ang mga kabataan para maging puwersa ng sustainable innovation. Pangarap din nila na mas palawakin ang saklaw ng show para maabot ang mas maraming young entrepreneur. We can really focus more on inviting more like professionals or international professionals, ganon, and we really can reach a wider audience. Kunwari, more student entrepreneurs sa ibang colleges, ganon. What if we can reach student entrepreneurs from more colleges or possibly more universities? E-ere ang Roars to Riches mula April 28 hanggang May 13 sa UST Tiger TV Facebook page. At hindi lamang ito isang ordinaryong show. Ito ay patunay na may lugar ang kabataan para sa pagbuo ng pangarap at negosyo. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Makulay, masigla at pusong Pinoy. Umindak ang Filipino community sa selebrasyon ng Hato Paris 2025. Yan ang Agenda Report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva.
Sa loob lamang ng 2 buwang paghahanda, matagumpay na naisakatuparan ng Hato Paris 2025 kasabay ng opisyal na paglulunsad ng Fit Dance Paris Association. Layunin ng Hato Paris na buhay na depreserba ang mayamang kulturang Pilipino upang maipasa ito sa mga susunod na henerasyon, lalong-lalo na sa mga batang Pinoy na dito pinanganak, lumaki at nag-aral sa France. Kaya naman sa entablado, ipinamala sa mga tradisyonal na sayaw na nagpapaalala sa ating pinagmulan tulad ng karatong o kawayan ng Waray, subli ng Batangas at bulaklakan ng Bulacan. Tinanghal na overall champion ang karatong na sinayaw ng Next Level Dance Crew and more. Hindi po namin talaga ma-express yung feeling namin pero sobrang saya. Ginamit po namin yung karatong. It's a word po from kawayan sa Waray na yun po yung instrument nila ng mga lalaki na nakasuot sa bewang nila. First runner-up naman ang subli na sinayaw ng Ofiora. The title of the dance po is a folk dance. It's a religious dance. It calls subli. At second runner-up ang Bulaklakan na sinayaw ng Sharing the Bread Association. Bulaklakan folk dance. Music plus may bulaklak. So, isa pa meaningful ang tradition nun dahil ginawa yun ng Flores de Mayo in honor of Blessed Virgin Mary. Bukod sa mga tradisyonal na sayaw, nagbigay sigla rin sa programa ang mga Zumba at hip-hop performers na nagdagdag ng modernong saya at enerhiya sa buong selebrasyon. Ang tagumpay ng Hato Paris 2025 ay patunay na sa pagmamahal at pagkakaisa kahit na sa maikling paghahanda ay kaya nila maghatid ng inspirasyon at pagmamalaki sa ating lahi. This event is to preserve yung cultural heritage natin. Nakita ko kasi yung dito yung lahat ng mga bata dito parang hindi na nila kilala kasi mostly parang pinanganak sila dito. So hindi nila kilala kung ano yung culture natin, wala na, parang namamatay siya. Sa panahon ngayon, mas tinatangkilik ang mga makabagong sayaw at awitin ng mga Gen Z at Millennials na halos nakakalimutan na mga kulturang sayaw at awitin na sariling atin. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. At sports news naman tayo, bad news para sa Milwaukee Bucks dahil out for the postseason na ang star guard na si Damian Lillard. Yan ay matapos itong magtamo ng torn left Achilles tendon sa Game 4 ng playoff series kontra Indiana Pacers. Aabot sa 4 hanggang 6 na buwan ang pagpapagaling ni Lillard. Susubukan ngayon ng Bucks na habulin ang kanilang 1-3 deficit without Dame time. Gaganapin ang Game 5 sa pagitan ng Milwaukee at Indiana bukas ng 6 a.m. The race for the Miss Universe Philippines crown heats up. Rumampa na ang higit 60 kandidata sa preliminary competition na ginanap sa Newport Performing Arts Theater kagabi. It's giving grace and elegance ang mga beauty queen, suot ang kani-kanilang swimsuit and evening gowns. Hosted yan ni The Scorecard anchor, Erica Christensen Lee, at Miss Universe Philippines 2024 and reigning Miss Universe Asia, Chelsea Manalo. Bukas gaganapin ang National Costume Competition, habang sa May 2, ang Coronation Night sa Mall of Asia Arena. Kala ko nandun si... Hindi mo naisip sumali sa beauty pageant? Hindi. Bagay ka. Kayong dalawa, dapat nandun. Oo. Dear, kulang ako sa height. Oo, pwede siguro ako mascot lang. Takot ako sa Q&A. Hindi ba your mother comes from a long line of beautiful women. Isn't she a beauty queen? No, it's my aunt. Your aunt is a beauty queen. Ayun. O, diba? Runs in the family. Sana, may the best candidate win. So, ibig mo sabihin, sakaling, sabi mo nga kasi wala kang kulang ka sa height. Oh, nadadaan sa heels. Nadadaan naman sa heels. Sakali, would you have wanted to? Ako pa, hindi. Ako pa, hindi talaga. Hindi talaga? Oo, hindi talaga. Wala talaga sa akin yung mga ganorn. Mga aura-aura. Alam mo, usapang babae na walang masabi si Willard. Naisip ko traffic sa May 2, sa May Mama Arena. Lalaki ka talaga. Lalaki kang iniisip. Basta si Erica nandun, yung kasamahan natin dito sa Congrats in advance, Erica. Yes. She will be anchoring the Miss Universe. Yan po ang ready ka na ba? Handa ka na ba? Handa na ako, hindi na ako magkakamali.
At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.